umaga dito sa Good Morning Kuya! Kanina, nakasama natin si Kuya Daniel sa ating segment na Rise and Shine para sa iba't ibang inspiring story. Kami naman ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Kaya huwag niyo kaming iiwan. That's right. At syempre, bago tayo dumako sa ating mga good news, hindi po huling bumati sa ating mga kasangbahay ang munting kusinera natin, si Ira. Ira, nasan ka ba ngayon? Eh, syempre, nandito na ako sa kusina. Yeah. Yan na. Ayan, di ba? Mukha akong hindi kusinera, mukha akong mag-o-office. I love it! I love it! Office girl yan. Oo, pero abangan nyo yung ipe-prepare ko para sa inyo for today kasi hindi naman tayo magluluto. Parang napunta tayo sa, may mga alien. Hindi tayo magluluto ngayon. Halo-halo lang, kaya mas mabilis sundan yung ating recipe for today. Uy, kahit di mo pa sinasabi kung ano yan, natatakam na agad kami dito. Tama yan, summer na kasi kaya mga halo-halo. Ay, tama ka naman dyan. Pero bago tayo magluto mga kasambahay ng masarap na breakfast, public service po muna tayo. Nagpaalala kasi ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD na pwedeng maka-avail ng 100% discount sa kuryente ang mga kwalipikadong pamilya na may mababang kita at 4-piece members. Sa ilalim po ng Expanded Lifeline Subsidy Program, ang mga house na kumukonsumo ng 0 to 50 kilowatt per hour ang makakakuha ng 100% discount sa kuryente. Habang 35% discount naman ang makukuha ng mga kumukonsumo ng 51 to 70 kilowatt hour at 20% discount sa mga kumukonsumo ng 71 to 100 kilowatt hour. Kapag lumampas na po sa 100 kilowatt hour, hindi na maaaring ma-avail ang discount na ito. Para mag-apply, pumunta lamang sa pinakamalapit na Meralco office sa inyong lugar at magdala ng valid ID, recent electric bill na nakapangalan sa benepisyaryo. Good news naman sa mga Q-citizens. May alok muli ang Quezon City Government na tulong para sa mga residenteng gustong magsimula at magpalago ng negosyo. Ang programang ito ay ang Pangkabuhayan QC. Qualified dito ang mga sumusunod, ang mga micro-entrepreneur, unemployed solo parent, persons with disability o PWD, returning OFW at kanilang pamilya, at ang mga nakapagtapos ng livelihood entrepreneurship training programs. Bukod sa capital assistance, bibigyan sila ng business training at networking sessions sa iba't ibang partners ng programa na maaaring makatulong sa kanilang negosyo. Para sa kompletong detalye, maaaring magtungo sa Quezon City Small Business and Cooperative Development and Promotions official Facebook page na at QCSBCDPO. Amazing! Yon, at reminder po uli sa mga kababayan natin na hindi pa nakapag-file ng kanilang income tax return noong April 15. Huwag po kayong mag-alala dahil in-extend na po yan ng Bureau of Internal Revenue hanggang May 15. Isang buwang extension po ang kanilang binigay. Kaya sa mga hahabol, may time pa po kayo. Pwede ang i-file online o pumunta po sa mga opisina ng BIR sa inyong lugar. That's right! Yes! At sa mga wishers naman na nag-aabang kung saan ang susunod na pupuntahan ng iconic Wish Bus, para sa inyo ito dahil ang Wish Bus ay pupunta sa Aurora Music Festival sa Clark Global City. Alam niyo ba kung kailan? Naku, malapit na sa May 2 hanggang 3. Kaya abangan niyo po kung sino-sino ang mga artist na mapapanood natin dyan. I-schedule nyo na yan, ha? Dapat nandiyan kayo. Wishers. Laging maganda yung lineup dyan sa Aurora Music Festival. Lagi, no? Talagang solid ang kantahan dyan. Kaya punta na kayo mga kasambahay. At yan po ang ilan sa ating advisories. At this point, alamin naman natin kung ano ang ihahain ng ating munting kusinera na si Ira. Yan! Good morning ulit sa inyo mga kasangbahay. At syempre, para hindi ko na pagtagalin, ito ang aking ipe-prepare para sa inyo. Ang dips or spread 3 ways. So kaya sabi ko hindi tayo magluluto kasi maghahalo-halo lang tayo. Nag-prepare lang ako ng ilang mga ingredients dito. Tapos, halo-haloin na natin siya later. So yung una nating dip is the garlic cream cheese with chives and spring onion. So ang ingredients po niyan, syempre kailangan natin ng cream cheese,
Kailangan natin ng garlic, chives, and spring onion. Kung wala po kayong mahanap na chives, okay lang. Kahit spring onion, pwede na po yun. Katulad ngayon, spring onion, tapos gumamit na lang din ako ng parsley. Any herb, okay na po yun. Tapos, meron din tayong balsamic dip with tuyo. O, di ba? Ang ating ingredients para dyan ay, syempre, kailangan natin ng olive oil, kailangan natin ng balsamic vinegar, kailangan natin ng tuyo. Pwedeng yung yung gourmet tuyo para mas masarap na siya. Kailangan din natin ng parmesan at kailangan din natin ng red pepper flakes. At para naman sa ating third na dip or spread, ang olive tapenade ang ating ipe-prepare. So, kailangan natin ng olives. It's either green or black na olives. Kailangan din natin ng konting olive oil at konting tuyo din, tsaka basil. Tapos naglagay na lang din ako ng additional na parmesan. At ito po, yung mga dips and spreads natin na to. Pwede po natin siyang iserve sa sourdough, sa baguette, sa plain na tinapay, or sa tortilla. Here, ito po mga kasambahay, pakita ko sa inyo. So, tortilla wrap to. Pwede nyo siyang gawing painitin nyo lang siya tapos hanggang sa tumigas na siya ng konti, magiging chips na siya later. Katulad nung ginagawa natin dito sa gilid ngayon, pinapainit ko na siya yung lowest heat sa ating pan, tapos mamaya mag-harden na yan konti. So ngayon, mag-start na tayo. Unahin muna natin sige dito, yung pinaka nasa gilid ko, yung ating balsamic dip with tuyo. So, syempre kailangan natin ng olive oil. Ayan. Tapos, nakaprep na lahat ng ingredients nyo, lagay lang ng lagay. Tapos ito na po yung ating balsamic vinegar. Actually, ito mga kasangbahay, alam nyo, pwede na nga ito sa plato ilagay, tapos dun yun na siya i-mix. Kasi usually, parang sineserve to nung mga, pag may mga bisita kayo, tapos meron dyang cheese platter, tapos ito, pampabalanse lang. Starter ng inyong party. Yan. So ito, parsley to, pwede rin namang basil or any other herbs na meron po kayo. Tapos, lagay natin yung tuyo. Diba? Ganun-ganun lang. Yung tuyo na yan, inano ko lang. Hinimay-himay lang natin. Kailangan natin ng garlic. Kailangan lang ng konting palo. Mas maganda kung finely chopped, mga kasangbahay, para di mahirapan kayong nguyain mamaya. So, ito ay red onion. Tapos, lagay tayo ng parmesan. Shredded parmesan. So, kung makikita nyo, ganyan ang itsura niya. Pakita natin. Wow! Tapos, tsaka natin imimix. Yan! Mas maganda to. Kaya itong inuna ko kasi usually, para mag-develop yung flavor, gusto natin i-mix muna siya ng medyo incorporated na lahat ng ingredients, mga ilang minuto, mga 10 minuto, ganyan, para mas na siya, magdikit-dikit na yung lasa niya. Para friends na sila, ganon. Awesome! Tapos, syempre, tikman muna natin kung ito ba ay okay na, kung magdadagdag ba tayo ng asukal, or magdadagdag tayo ng asin. Pero for sure, maglalagay tayo ng paminta. Pero sa last part na yun. Tikman muna natin. Kung baka naparami yung yung oil. Baka hindi equal yung lasa ng balsamic tsaka ng oil natin. Yummy! Mm. Delicioso! Medyo naparami ang oil natin, kaya magdadagdag tayo ng balsamic. Tapos, parang okay lang din maglagay ng konting asin. Ganun talaga mga kasangbahay. Magtatansyameter tayo dito. Tapos, parang naisip ko, lagyan ngayon ng chili flakes. Konti lang. Para lang may kick. Tapos, black pepper. Okay. Then, mix again. Tapos, let it develop its flavor. Tapos, serve na natin siya later. So, hayaan muna natin siya. Ita-transfer natin to sa magandang lalagyan later. So, next naman natin is yung ating cream cheese. Garlic, cream cheese with herbs. Yun na lang, para mas madali.
So, meron tayong cream cheese dito. Lagay natin yung garlic. Konti lang muna. Tapos, mix muna natin siguro. Yan. Mix, mix. Yung iba, gusto nila cooked yung garlic. Pero ako, for this recipe, gusto ko siya na fresh. Naman ko kasi may something dun sa lasa ng fresh na garlic na gusto ko siya ilagay sa tinapay. Ganon. Or sa chips, ganyan. Maganda rin, pwede nyo lagyan to ng konting milk para mas lumambot yung inyong cream cheese. Ito kasi medyo malamig pa siya, kaya mas makapal pa yung consistency niya. Tapos, lagay na natin yung ating parsley. This is flat leaf parsley. Kaya pa ba? Tapos, yung ating spring onion. Mas ganun din, lalagyan din natin siya ng salt and pepper. Alam nyo ba na-discover ko mga kasangbahay? Actually, nag-viral na din to eh. Yung cream cheese nilalagay sa bell pepper. Masarap siya. Masarap siya na snack. Tapos, actually yung iba, alam nyo, nilalagyan din to ng butter. Tapos pwede na siyang gawing compound butter. Awesome! Tapos, isa-serve mo yun sa mainit na tinapay. Yan. Tapos mamaya natin ito ilipat mga kasangbahay. Pagka magpe-plating na tayo. But, I think this is okay. Tapos, haluin natin yan later, ha? Pero lalagyan pa pala natin ng asin. Asin at ng black pepper. Pwede ring white pepper. Kung di kayo masyado mahilig sa black pepper. Kasi mas maanghang po yung white pepper. For your information. Konting power lang yung kailangan kasi kailangan ng matinding paghahalo. O diba, ang ganda ng itsura. That's right! Tapos alam nyo mga kasangbahay, kung gagawa kayo ng bread, di ba nauso yung Korean bread, yung garlic cream cheese na bread, pwede nyo, ito yung ipalaman nyo dun. Kung gagawa kayo ng dough, tas ito yung palaman, tas saka nyo i-bake. Pwede na to. Okay? So, lipat na lang natin siya later. Tapos, sayang to. Hindi tayo nagsasayang ng ingredient. So, okay, lipat ko lang to. Tapos, start na natin yung ating olive tapenade. Yan. Buti na lang, mabilis siyang buksan. So, lagay natin yung olives. Kasya ba? Okay. Saka sumobra. Tapos, lagay natin yung ating basil. So, ito, medyo maglalasa siyang pesto. Kaya, huwag kayong magulat kung lasa siyang pesto. Kasi, yung main ingredient natin sa pesto, di ba, is basil. So, nilagay ko na yung tuyo. Tapos, lagay natin yung bawang. And, let's not forget to put olive oil. Kunti lang. Kasi ayaw naman natin ito na sobrang maglasang oil. And then, konting cheese. Tapos, saka na tayo mag-adjust ng seasoning later. Pero pwede na rin tayo maglagay ng konting oil. But careful lang kasi medyo maalat na yung olives kasi nakalagay siya sa brine. So, careful lang. Pwede kayo maglagay din ng lemon juice para din hindi masyado mag-darken yung inyong basil. Tapos, blend lang. Kasi, dapat pala hinuli ko yung olives. Dahil dyan, ayaw niya mag-blend. Haluin natin siya. Haluin lang para umandar yung blender. O. Ayan. Tingnan nyo. Lumiit na siya. Pwede na tayo maglagay pa ng basil. Lagay na natin lahat para masarap. Di naman masyadong makakaano yan sa lasa eh. Okay? At dahil haluin pa natin siya ulit. Kasi ayaw niya umandar. O diba? Live na live talaga tayo dito mga kasangbahay. Ganito ang mga demo.
Ganun naman sa kusina, di ba? Feeling ko, kailangan natin magdagdag pa ng konting olive oil kasi hindi siya umaandar. Okay? One more. Last na to, ha? Ayun lang, ayun na gumana ng blender. Yan. At dahil dyan, magbabalik mo ang Good Morning, Kuya. Hindi, kaya pa ba? Hindi, pinapahiya mo ako. Sige, mamaya. Ayusin natin yung mga kasangbahay mamaya. Pero ito, pakita ko muna sa inyo yung aking ginawa na, yung ginawa ko sa ating tortilla. Ito, pinainit ko na siya. So, ito, medyo nag-harden na. Tapos ito, initin lang po natin ito mga kasangbahay. Tapos magpe-plating na tayo. Okay, so I think okay na. Ayusin natin to, i-retoke natin to. Kasi okay na po ito mga kasangbahay. Tapos na lahat ng ating mga dips and spreads. Plating na tayo. Okay na ba? Okay na ba kayo? Ako, okay na ako. Okay na ba? I think okay na ako eh. Ito mga kasangbahay, maganda siya kapag katulad nung kaninang sinabi ko, kunwari meron kayong mga bisita. Pag meron kayong mga bisita, ito yung ihain nyo. Para merong variety sila. Katulad nung sa balsamic natin, meron siyang, it's sweet, it's tangy, and it's herby as well kasi naglagay tayo ng parsley. Ito namang cream cheese natin, syempre creamy and also a bit sour din siya. Tapos, ma-enjoy siya ng mga bata kasi pwede tayong magtago ng mga herbs dyan. So, masustansya rin siya. Yung olive tapenade, yun yung medyo meaty somehow, yung kanyang yung kanyang bite at yung kanyang lasa. Kasi yung olives, medyo siya medyo may texture siya. So, masarap din siyang ilagay sa bread. So, maganda tong starters, appetizer kung meron kayong bisita sa mga bahay. Pwede rin sa breakfast to. Lagyan nyo lang ng mga meat, kung meron kayong mga cold cuts, kung meron kayong mga bacon, ganyan. Tapos, kung gusto nyo rin, lagyan nyo ng konting tamis, lagyan nyo ng honey at saka mga nuts. Pwedeng-pwede na yan i-serve. Yan po ang ating dips or spread three-way. Wow! So, balik sa inyo. Pero dahil di pa niya na-expect. Nagkikwentuhan pa tayo. Oo nga eh. Kung gano'ng kasarap na niluto ni Ira kasi. Kasi kailangan maranasan din natin gumawa ng mga ganyan. Mamaya na natin spread. isi-share yung mga pinag-uusapan natin. Ako na muna, may share muna ako sa inyo. Tungkol ito sa nakita kong post about kay Lolo Rolando Soriano. Siya isang mangangalakal na tinulungan ng isang empleyado ng coffee shop sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sa shinare kasi na video ng coffee shop employee na si Haika, maghapon daw na naglilibot sa bayan si Lolo Rolando gamit ang kanyang pedicab para mangolekta ng plastic bottle at iba pang recyclable materials para maibenta sa junk shop bilang hanap buhay. Nagkataon isang araw, biglang na-aksidente ang matanda at nakita ni Haika, kaya agad niya siyang tinulungan na linisin at bendahan ang sugat. Naikwento rin ni Haika na pati ang ibang empleyado at mismong boss sa coffee shop ay nakasanayan ng magbigay ng libreng kape o hot choco kay Lolo Rolando tuwing napapadaan siya. Kaya naman, maraming netizen ang na-inspire sa act of kindness na ginawa nila sa matanda. Maging ang Good Morning Kuya ay saludo kay Haika, maging sa mga empleyado at boss ng coffee shop na nagmalasakit kay Lolo Rolando na talagang masasabi nating something good! Nakakatuwa naman. Talagang yung araw-araw na paggawa ng mabuti, isa dapat yan sa pinapanalangin din natin sa Diyos na magawa natin, no? Kasi meron talagang pagkakataon na parang may isip mo, parang wala akong nagagawang something good ngayong araw na to. Bakit kaya? Kasi maraming pwedeng mag-open naman ng mga doors. Hihingi rin siguro natin ng awa sa Panginoon na sana makakita tayo ng something na magagawa natin na mabuti. Oo, tsaka hindi naman kailangan grande. Kahit yung mga malilit na bagay, yung sumunod ka sa utos ng magulang mo, ano na yun, something good na yun, di ba? Kasi pagsunod na yun sa magulang. Yung mga simpleng ganong bagay, magpainom ka, di ba? Ang sabi nga sa Bible, di ba? Isang tubig na malamig lang, mapainom mo yung isang nangangailangan. Sobrang laking bagay na yun. Tsaka At I have mapasaya mo nothing- sila. Tsaka ako, I have nothing against dun sa mga pag nag-video tapos gumagawa ng
kumbaga ng mabuti, tinutulungan. Kasi parang nakaka-inspire din siya sa ibang mga tao, nakaka-motivate, nakaka-influence ka sa mga tao. Ay kung itong mga to tumutulong, ikaw pa na capable ka pa compared sa kanila. Itong mga mahihirap lang din, kung tumutulong sa kapwa mahirap, ikaw pa na capable. Kumbaga, ano siya, magandang influence, lalo na sa social media na maraming nakakakita. Kaya ako, I have nothing against sa mga ganung videos. Tsaka dami ng mga gumagawa, hindi naman maganda pero pinopost eh. Di Oo, ba? diba? Mga nampa-prank, Gawang nang minsan mabuti pa. hindi na rin maganda yung Naalala prank. ko yan Parang alam ko yan Uy, alam ko din yan. Yung Nakakalungkot. Oo, yun, basta yun. Diba? Hindi naman lahat ng prank maganda, pero pinopost nila para makakuha ng ng mga views. Ito pa kayang maganda, di ba? Tsaka wag na natin pag-isipan ng hindi maganda yung mga gumagawa ng ganito. Di ba? Nasa sa kanila naman na yun. Ikaw, yung fact na na-inspire ka, mabuti na yun, di ba? Kung paano natin titignan ng mga bagay-bagay, problema na natin yun, nasa sa atin na yun. Kung makita yung nakikita Perspective mo na. natin, dapat magbuti rin yung puso natin na makita natin yun in a good way. Pero kung masama ang isip mo talaga, yung mga magagandang gawa, sumasama rin sa'yo di ba? Tama. Kaya ayusin natin yung paano rin natin tinitignan ang life. Napakahusay mo doon. Ilang taong ka na? 24. Sabi sa wisdom eh. Minsan na nga lang ako nagkakaroon ng lagi lang tayo nagtatawanan. Hindi, kaya nga tatanong ko, parang Parang may nagbago sa ihip ng hangin mature na ngayon. siya. Oo, 2026 Kaka-law school niya yan, kaya Bagay. talaga. Di, tsaka turo ni Kuya. Oh. Diba, lagi tayong tinuturoan ng good words. Ikaw nga, di ba? Ambassador of good words. Yes. Good boy yan, good boy. Tingnan mo. Naman, no? Mukhang-mukha pa lang eh. Oh. Hindi naman. Parang walang tinan mo, Parang walang kasalanan, walang gagawing mas... napakabait. Ayoko ng mga ganyan na lang ipa-viral natin kasi mga prank. Tama. Kasi na-prank din ako. Siguro pinaprank lang din ako ng mga magulang ko. Mayaman talaga yata kami. Hinihintay ko na lang ma-reveal yung prank eh. Hindi ba gusto kong prank? Anak, mayaman talaga tayo. Gusto na kita mag-spread. Kasi Pero- namin matuto ka sa buhay. Pag ka ganun. 30 years na yung prank. Ang tagal ng prank na yun. 30 years na siya. Hinihintay ko lang matapos na yung prank. Ano kaya magbubukas ng dyan? Mandado na yun. Pero tingnan natin si Ira kung tapos na ba yung prank ng blender niya. Kasi na-prank siya kanina. Ang kaban. Baka pati yung almusal namin prank na. Oo nga. Yan. Kamusta? Ito na nga. Ito na, nag-plating na ako. Pero alam niyo na, bagsak ako palagi sa plating, mga B. So, ito na po ang ating... Diba yan? Pinakita niyo talaga na narurush ako. So, ito na po ang ating mga dips and spreads. So, nilagay ko lang siya sa medyo... Kita niyo ba, mga B? So, mas maganda sana kung ganito or pag ganito, sa sinikita yung kalat, diba? Ito yung ating garlic cream cheese with herbs. Sige, pakita natin. Tadaan! Tapos, di nakita masyado, pero nasa ilalim. Kaya maganda pag isa-serve tong balsamic dip with tuyo, haluin nyo muna siya para mag-emulsify yung oil tsaka yung isa pa nating liquid. Tapos ito yung ating olive tapenade. And of course, sabi ko kanina, di ba, iserve natin with crusty bread or yung itong tortilla. Pwede po yan, pipilas-pilasin nyo lang mga kasangbahay. Tapos i-dip nyo na dyan. So, ayan na po, ang ating dips are spreads 3 ways. Ang apelido niya eh. That's right. Okay na. Sige pa, more pa. Ayun, buti nakagawa ka na ng mabuti para sa amin, ay makapakain mo kami. Ito naman, gagawa naman din tayo ng mabuti ngayon dahil meron po tayo MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Center schedule. Ang MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay bukas po from Monday to Thursday from 10 a.m. to 12 p.m. po ang registration. At pag Friday naman po, 5 a.m. to 9 a.m. ang registration. Yes, at may weekly medical mission din po sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan, at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. At ang MCGI Charity Center naman po sa Valenzuela City sa number 22T Serrano Street, Marulas, Valenzuela City ay every Monday naman po. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center sa Parañaque City na matatagpuan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, every Tuesday. Ang ating registration time,
ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At ang ating MCJ Charity Center, dyan po sa Quezon City, located po yan sa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Amazing! At open po yan every Wednesday, mga kasangbahay. Ang registration time naman po dyan ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. Siyempre, hindi magpapahuli ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Nandyan po yan sa Acacia Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Bukas naman po sila every Thursday. Ang registration time po nila ay 6 a.m. to 11 a.m. That's Yes, right! ang MCGI Clinic naman po natin na nasa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday naman po yan at ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Yes! At abangan nyo bukas, mga kasangbahay, dahil magbabalik tayo sa pagkabata. Dahil kakain tayo bukas ng ice scramble. May bisita tayo na magtitreat sa atin yan. Ice scramble! Gusto ko yan. Kuya. Makakamiss yan ah. Gusto ko maraming gatas po, please. Powder. Powder, oh. Powder. Gusto ko yan. At syempre, mga kasangbahay, hindi po mawawala ang ating mga kasamang chef na magluluto ng ating masarap na breakfast. Bukas, susubukan natin ang Sulat Kamay Project. O, alam nyo ba yan? Sulat Kamay Familiar. Project. Ha? Makakasama natin bukas si Mr. JP Nunez, ang founder ng Sulat Kamay Project. Oh, Maganda ba kayo magsulat? Yun lang. yun lang. Hindi naman yung pagandahan. Okay lang. Hindi naman siya pagandahan magsulat. Mag-slip na lang ang person. Eto sa atin namang health reminder, makakasama ulit natin bukas si Dr. Gil Vicente para pag-usapan ng head and neck cancer. Yan, healing day again tomorrow. At para naman para ma-update kayo, no, don't forget to follow and subscribe sa official pages ng UNTV News and Rescue and Good Morning Kuya Facebook page. That's right. Yo, That's right. Binabati ko kayong lahat. lahat na natin naman. That's it. Sige, kayong lahat na lang. Okay, lahat. Binabati ko Pinati na. mo na rin ang mamsi ko dahil kasama siya sa lahat. Morning. Hoy, babatiin ko lang yung nag-aalaga sa skin ko lagi. Beautyworks Plus, Aesthetics Lounge and Training Center. Located po sila sa Rizal Avenue sa Taytay, Rizal. At meron din po sila dito lang sa Caloocan sa The Big Orange Building. So, kontakin nyo lang po sila sa kanila pong mga contact details at visit nyo sila sa kanilang Facebook page. Thank you po, Miss Glenda Vasquez. Yan. At maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba, mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural, organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number one. Awesome! Yes, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Amazing! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Samahan niyo ulit kami bukas para sa isa namang exciting morning dahil mas masayang umaga sa Good morning, Kuya!